Sa hapon na ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos. Tayo ay nasa libro ng Mateo. 3 taon na po tayo by God's grace na nasa Mateo. Okay, tayo ay magpapatuloy sa Mateo 21, talata 12 hanggang 13, hanggang 17. Ating pinamagatang ang ating pag-aaralan na ito, galit, makatuwiran, at di makatuwiran. Ulitin ko ho, galit, makatuwiran, at hindi makatuwiran. Kanina nga po sa CCF Parañaque, anger, righteous, and unrighteous. Mari ko po ba kayong anyayahan na tumayo muli? Tayo ay basahin natin ang salita ng Diyos. Ako po ay bumabasa sa versyon ng Magandang Balita. Basahin natin ang Mateo 21, 12 hanggang 17. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga hinamalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo ng purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Bakit? Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri? Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Kayo po ay banal, banal, banal. Kayo po ay mahabagin. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin, sa aming pagparito, aming dasalin, Panginoon, na sa pag-aaral namin sa hapon na ito. Buksan po ninyo ang aming mata, puso at isipan ng aming pong maintindihan ang inyong katotohanan, ang inyong katuruan. At Panginoon, naway ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Panginoon, sa inyong papapala sa aming mga matutunan, sana po ito'y bahagi namin sa aming mga kasamahan. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay, galit. Makatuwiran at di makatuwiran. Tatanungin ko po tayo ha, hindi lang kayo, tayo. Nagagalit ba tayo? Nagagalit tayo, no? Aking ang inaalala, no? Alam niyo, pag meron ako mga kilalang Kristiyano at nagalit, di ba? Sasabihin ka agad ng ibang kapwa Kristiyano sa nagalit na Kristiyano, ba't ka nagagalit? Di ba, masama yan. Sasabihin ka agad ng mga Kristiyano nating mga kapatid, Jesus nga, di ba, nagalit? Ito yung favorite verse. Ito yung paboritong talata ng mga Kristiyano na gagamitin tuwing nagagalit. Ang tanong, ano ang mga dahilan natin kung bakit nagagalit tayo? Ano ang mga maaaring dahilan? Maaaring tayo ay nasaktan dahil may sinabi sa atin. O may ginawa sa atin. Di ba? Ano ang dahilan ng mga galit natin? Marahil minsan, ang ginawa sa atin ay hindi lang verbally ginawa, physically ginawa. Sa pantanong, nagagalit ba tayo? Pagka ang kilala natin, lalo na ang isang kapatid sa pananampalataya natin, ay nagkasala
sa Panginoong Diyos natin? Nagagalit ba tayo? Ito yung kaduktong na tanong. Ano ang tuon ng galit natin? Ano yung focus? Ano yung tuon? Yung sin ba o yung sinner ba? Yung nagkasala ba o yung kasalanan niya? Sasabihin din palagi sa akin, no? Kapatid na Rico, ang hirap paghiwalayin, di ba? Yung sin sa sinner. Di ba? Isa lang yon. Ano ang tuon ng galit natin? Talaga bang galit lamang tayo sa kasalanan? O galit tayo dun sa makasalanan? Sa pangutanong, ano ang makakatanggal ng galit natin? Ano ang nagpapawala ng galit natin? Kapag nag-sorry na ba? O kapag talagang tumalikod na siya sa kasalanan niya at humingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, ngayong hapon na ito, makikita natin na dalawang klase ang galit. Isang makatuwirang galit, isang di makatuwirang galit. At ang pinaka-ehemplo nito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hahatiin po natin sa dalawang bahagi. Makatuwirang galit, talata 12 hanggang 14. Di makatuwirang galit, talata 13 hanggang 17. Tayo na po ay mag-umpisa, talata 12. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Okay, isang pagbabalik tanaw. Isang pagbabalik-aral lamang po. Nang mag-umpisa ang Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo, ang Panginoong Hesus ay unang nagtungo sa templo. At makikita niyo yan sa Juan 2, talata 13 hanggang 17. John 2, verse 13 to 17. Doon po nagsimula ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Makikita po natin sa Juan 2, na ang Panginoong Hesus ay nagtungo saan? Sa Jerusalem. Ang Panginoong Hesus ay nagtungo hindi lang sa Jerusalem, siya ay nagtungo sa templo. Atin ding makikita sa Juan 2 na ang kanyang pagtungo sa templo, ito ay sa panahong nalalapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Now, Jesus goes to Jerusalem, to the temple, during the Passover sa umpisa ng kanyang ministeryo. Kaya't na nagtungo ang Panginoong Hesukristo sa templo, kanyang nakita sa templo ay ang mga taong nagbebenta ng baka, tupa at mga ibong kalapati. Kanya ding naabutan ang mga nagpapalit ng mga salapi. At nang kanyang nakita ang mga ito, kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Side note lang ho at lesson. 2 beses po nagpunta ang Panginoong Hesukristo sa templo, 2 beses niya nilinis ang loob ng templo. Kasi ho, baka marami sa atin dito iisipin, 1 beses lang ho nangyari ito. Kaya't makikita natin dito sa kabanata ng Juan 2:13 hanggang 17, na sa umpisa ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo, siya ay una kaagad nagtungo sa templo. At sa pag-aaral natin sa hapon na ito, ngayong araw na ito, sa libro ng Mateo, sa nalalapit na naman na pagtatapos ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo, ay nakikita natin ngayon na muli sa templo ng mga Hudyo, siya muli nagtungo. At hindi lang yun, siya ay nagtungo sa panahon din ng Paskwa ng mga Hudyo. Okay, sa loob ng 3 taon, mga kapatid, hindi po nagbago ng direksyon ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Hindi po nagbago.
Tiyak po tayo na sa loob ng 3 taon ng kanyang ministeryo, nakita ng Panginoong Hesukristo ang problema sa ekonomiya na dinaraanan ng mga Hudyo. Jesus saw the problem of the Jews' economy. Sa loob ng 3 taon, tiyak po tayo na nakita rin ng Panginoong Hesukristo ang paghihirap ng mga Hudyo. Tiyak din po tayo na sa loob ng 3 taon, naging saksi ang Panginoong Hesukristo kung paano inaalipusta at pinahihirapan ng mga Romano ang mga Hudyo. Ngunit kung pag-aaralan po ninyo hanggang sa huling bahagi ng buhay ng Panginoong Hesukristo, hindi po nagbago ang direksyon at objetibo ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. His mission, His direction did not change. Start of ministry hanggang sa katapusan ng ministry. Alam ng Panginoong Hesukristo na ang pinakamahalaga ay hindi ang katayuan at relasyon ng mga Hudyo at ng mga ibang tao sa mga hari at gobyerno ng mundo. Hindi po yan ang pinakamahalaga sa Kanya. Kundi ang mahalaga ay ang tunay na relasyon ng mga Hudyo at ng mga tao sa Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo. That was His mission. That was His ministry. Ito po ang objetibo ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Maririnig po ninyo sa English yung talata na mission drift. Ano ang tawag sa mission drift? Maraming mga organisasyon ngayon nag-umpisa ng tama ang objetibo. Tama ang kanilang kagustuhan. Ngunit sa katagal-tagalan, lumiliko na ho. Nawawala na ho sa tunay na direksyon, sa tunay na ministeryo na sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sa pagpapala ng Panginoong Diyos, hindi po ganoon ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay bumalik sa talata na pinag-aaralan natin sa araw na ito. Pumasok ang Panginoong Hesus sa templo ng Panginoong Diyos. Okay, tingnan po muna natin ang ilang bahagi ng templo kung sinasabi dito. Okay. Sa panahon ng Panginoong Hesus, tingnan natin yung background kung ano yung templo. Mga kapatid, ang panahon na nangyayari sa kabanata na ito ay sobrang dami ng tao sa Jerusalem. Ang panahong sinasabi dito ay punong-puno ang syudad ng Jerusalem. Ang Jerusalem sa aral na ito ay punong-puno ng tao. Bakit kamo? Ang panahon na nasa kabanata na ito ay nalalapit na ang selebrasyon ng Paskwa ng mga Hudyo, Passover ng mga Jews. Natutunan natin yan nung nakaraang linggo nung itinuro sa atin ni Pastor EJ. Nang pumasok ang Panginoong Hesus sa Jerusalem ay 6 na araw bago magpaskwa ng mga Hudyo. At itong pag-aaral natin ngayon ay 1 araw matapos ang turo natin nung nakaraang linggo. So 5 days before the Passover. Kaya't dahil nalalapit na ang Paskwa, sobrang dami talaga ng tao. At sa panahon ding ito, nakatuon ang lahat ng atensyon ng mga Hudyo, ng mga tao sa kanilang templo. Ang focus ng mga Jews ay ang temple. Multitudes and multitudes were present sa Jerusalem, specifically sa lugar ng templo. Yung mga Hudyo na galing sa iba-ibang lugar, bumabiyahe sila papunta dito sa Jerusalem, specifically sa temple. Now, ito ang setting ng storya natin sa hapon na ito. Dito nagpunta ang Panginoong Hesukristo. Pumunta ang Panginoong Hesukristo sa templo. Okay. Ano ba yung background ng temple? Sa labas ng templo, paligid sa templo, ay mayroong mga malalaking mga parang poste. Sa English, tinatawag na colonnades and columns. Yung napakalalaking mga poste. At ang mga posting ito paikot sa templo. Ngayon, pag pumasok po kayo sa templo, una po ninyong mapupuntahang lugar, yung tinatawag sa English na Court of Gentiles. Liwasan ng mga hentil, Court of Gentiles.
Now, tinawag itong Court of Gentiles dahil kahit sino pwedeng pumunta sa lugar na ito. Pwedeng pumunta ang Hudyo at pwede rin pumunta ang hindi Hudyo. Ang tawag doon ay isang hentil. At kapag nakapunta kayo na doon sa Court of Gentiles, sa liwasan ng mga hentil, mayroon kayong makikitang daanan, may makikita kayong pintuan. Ang tawag dito sa daanan, sa pintuan, sa English, the gate beautiful. Yun ang tawag po ng mga Hudyo rito. Pag pumasok kayo sa daanan, sa pintuan na the gate beautiful, papasok ngayon kayo sa isa pang liwasan, Court of the Women. Ang mga pumapasok dito na pwede sa Court of Women, liwasan ng kababaihan, mga Hudyo po lamang ang pwedeng dumaan. So sa Court of the Women, pwedeng pumasok ang babaeng Hudyo at pwede rin pumasok ang lalaking Hudyo. Ngunit, hindi na po pwedeng pumasok ang hentil dito. Bawal na po ang hentil. Ang mga hentil, doon lamang sa tinatawag na Court of Gentiles. Sa katunayan, sabi ng mga historian, pag dumaan kayo sa Gate Beautiful, yung daanan, yung pintuan na yon, nakalagay doon na bawal dumaan ang hentil dito at pag pumasok at dumaan ang hentil sa liwasan ng kababaihang Hudyo, ano gagawin sa hentil? Pwede nilang patayin. Now, pag nandun na kayo sa liwasan ng Hudyong kababaihan, mayroon ulit kayong makikitang malaking pintuan. Ang tawag naman doon ay ang Nicanor's Gate. Okay? Ang pintuan ni Nicanor. Matindi itong pintuan na to. Gawa ito sa tinatawag na Corinthian bronze. Corinthian copper. Sobrang laki nito, sobrang bigat nito. Ang kulay nito parang siyang ginto. Sobrang laki, sobrang bigat. Kailangan 20 tao ang magbubukas nito at ang magsasara nito. At kapag pumasok ka doon sa tinatawag na Nicanor's Gate, itong malaking pintuan na ito, di ba? Galing ka ngayon sa liwasan ng kababaihan. Pagpasok mo sa pintuan na yon, papasok ka na sa tinatawag na Court of the Israelites. Liwasan ng mga kalalakihang Israelita. Sa lugar na yon, babawal na po ang babaeng Hudyo. Only the male Jews ang pwede sa lugar ng Court of the Israelites. Ngayon, importante ang Court of the Israelites na to para sa mga lalaking Hudyo. Bakit? Dito, dala-dala nila yung mga sakripisyo nila. Dito sa lugar na ito, titingnan ng pare ang pangsakripisyo nila. Dito sasabihin ng pare kung pwede ba ang sakripisyo nila. Dito hinahanda ang mga sakripisyo nila. At kung okay yung kanilang dalang sakripisyo, kukunin ng pare at papasok muli sa isang pinto. Papasok muli sa isang pinto at pag nakapasok na doon sa isang pinto na iyon, dito naman dadalhin sa tinatawag na Court of the Priests. Liwasan ng mga pare. At ang pwede lamang doon, mga pare at kataas-taasang pare. Doon, sinasakripisyo yung mga dalang alaga nila, dalang mga hayop nila. Kasi nandun yung altar ng insenso. At mayroon pang isang pinto. Isang pinto, pag pumasok dito, ay mapapasok ka sa isang lugar na tawag na Nahos. The holy place, at doon matatagpuan ang most holy place. Mayroon isang maliit na kwarto doon. Nandoon ang nandoon yung Ark of the Covenant. Nandoon sa Ark of the Covenant ang 10 utos ng Panginoong Diyos. Yung 10 Commandments na ibinigay kay Moses, yung budded staff ni Aaron, at nandoon yung mana na nasa lalagyan. Ngayon, bakit natin ipinaliliwanag ang lahat ng ito? Bakit natin tinitingnan ang mga detalye na ito? Para sa mga Hudyo, ang templo ay ang gitna ng kanilang buhay at pamumuhay. Ulitin ko ho,
Sobrang seryoso para sa mga Hudyo ang templo. Ito ang gitna ng kanilang buhay at pamumuhay. Umiikot ang buhay nila sa mga pangyayari at gawain sa templo. Sobrang tindi ng epekto ng templo sa buhay ng mga Hudyo. Kaya nga't ang kataas-taasang pari ay sobrang makapangyarihan. The most high priest is so powerful. At hindi lang yun, pati ang mga kasamang pari ng kataas-taasang pari ay sobra ding makapangyarihan. At alam po ninyo, ang templo ay mayroong sarili nilang pulis. Meron tinatawag silang temple police. At yung temple police na yun, hindi lang basta temple police. Meron din tinatawag na parang hepe ng temple police. At kung ini-imagine ko nga, itong mga temple police na ito ay sobra siguradong malalaki na Hudyo, matitipuno na Hudyo. Hindi ito mga lampa na mga Hudyo. Kasi ini-imagine ko, pag tumingin nga kayo ng TV ngayon, yung mga Israeli na mga sundalo, pag nakita mo, alam mo, hindi ka lalapit eh. Ang lalaki kasi talagang tao. Kaya nga't ang kanilang organisasyon ay sobrang makapangyarihan. Tulad nga po ng ating nakita kanina, kung isa kang hentil at pumasok ka sa Gate Beautiful, dahil isang hentil ka, bawal kang dumaan doon, bawal kang pumasok doon, binigyan silang kapangyarihan ng Romano sa mga namamahala ng templo na patayin ang hentil na ito. Dahil siya ay lumabag sa utos ng templo. Kaya't makapangyarihan ang sumasakop na namamahala sa templo. Ngunit, tingnan po ninyo, datapwat sila ay makapangyarihan. Sila ay haharap sa isang lubos na may kapangyarihan. Though they were powerful, they will face someone who is the ultimate power of all. Kaya't nang dumating ang Panginoong Hesukristo sa templo, ano ang nangyari? Verse 12. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Ano nangyari? Pumasok ang Panginoong Jesus sa templo at nakatawiyo siya sa tinatawag na kaninang tiningnan natin na tawag doon, Court of the Gentiles. Liwasan ng mga hentil. Court of the Gentiles. So pagpasok ng Panginoong Jesus, Court of the Gentiles. At alam po ninyo, dahil naisip siguro ng mga Hudyo na pwede ang mga hentil dito. Di ba? Para sa kanila yung mga hentil, yung mga Hudyo, tingin nila sa hentil marumi. Kaya dahil siguro pwede ang mga hentil sa Court of the Gentiles, naisip ng mga Hudyo, pwede nating gawin kahit ano dito. Okay? Doon sa Court of the Gentiles. Maari nilang gawin na merkado ang lugar na ito. Yung Court of the Gentiles. At alam po ba ninyo kung ano ang tawag sa Court of the Gentiles sa lugar na ito ng panahon ng Panginoong Hesukristo? Ang tawag nga dito, sabi ng mga historian, Bazaar of Anas. Sa lingwahe natin, tiangge ni Anas. Okay. Sino si Anas? Si Anas ay ang kataas-taasang pare. Most high priest. Siya yung head ng templo. Si Anas ay sobrang corrupt. Siya ay sobrang sama. At dahil nga napakasama niya, nakaisip siya ng paraan kung paano ang templo ay pagkakakitaan. Ano ginawa ni Anas kasama ang mga paring niya? Siya ay nagbenta ng mga tinatawag na concession. Wala akong mahanap sa English, sa Tagalog kung ano yung concession. Ganito po yon. Alam niyo po ba ang Green Hills, di ba? Green Hills, di ba? May mga stall. Yung bawat stall na yon, ang tawag doon concession. Kada 3 months yata sa Green Hills, nagra-raffle. Pag nag-raffle, pipiliin kung saan kang lugar dadalhin. Yun ang tinatawag na concession, yung booth. Ganon ang ginawa ng kataas-taasang pari. Nagbenta siya ng concession doon sa Court of the Gentiles. In other words, pwede kang bumili ng lugar, umupa ng lugar, sa lugar ng Court of the Gentiles. Para saan?
Para doon, pwede ka magbenta ng tupa, ng kalapati, pwede kang magpalit ng pera. Basta konektado doon sa templo. At alam po ninyo, side note, yung mga sessions na ito, concessions na ito, para makakuha ka, sobrang mahal ng bayad nila. Now, ano yung mga tinatawag na concessions? Kung paano ito ginagamit? Ang sistema nito, ganito. Di ho ba, yung mga Hudyo, dala-dala yung mga hayop nila. Pwedeng baka, pwedeng tupa, pwedeng kalapati. So papasok sila sa court of the Gentiles, papasok sila sa court of the women, then papasok sila sa court of the Israelites. Sa court of the Israelites, nandoon yung mga pari. Titingnan yung hayop. Okay? They will inspect. Kasi kailangan unblemished, di ba? At pag tiningnan niya ng mga pari, sasabihin nila kung okay yan or disapprove yan. Pagdating doon sa court of the Israelites. Kaya nga sabi ng mga komentaryo, marahil doon pa lang sa liwasan ng mga hintil, sa court of the Gentiles, doon pa lang sa labas, no? May mga approving stations na. At pagka tiningnan niya ng pari, palagi, malaki ang posibilidad, 99.99% i-disapprove ng mga pari yung mga hayop na dala nila. At pag dinisapprove yan, ano sasabihin nung pari sa kanila? Malalayo ang pinanggagalingan nila. Isipin mo kung may dala kang baka o tupa. No? Babalik ka, ilang daang kilometro. Ano sasabihin ng mga pari sa kanila? Okay, may mga booth doon sa labas. May mga tiyanggi sa labas. At yung mga hayop na nandoon, pag yun ang binili mo, approve ka agad yan. Okay. Ganoon ang sistema ng mga pari sa templo na ito. May mga screening committee. At alam po ba ninyo yun? Paglabas nila, bibili nila, nandun sa court of the Gentiles, bibili nila yung mga animal sacrifice. Sabi nga ng isang Jewish historian, yung isang tupa, times 10 ang halaga. Ganoon katindi ang kanilang kalakal na ginagawa sa templo. Kung normally, kunwari, 100 pesos, dun 1,000 pesos. At hindi lang yon. So, nandun ka na, babayaran mo na, bibilin mo na, ito pa. Hindi tinatanggap sa templo ang ibang currency. Ang tinatanggap lang nila, shekel. Half shekel. Paano kung ang pera nila galing sila sa ibang lugar? Ano gagawin? Sasabihin sa kanila, nung booth na yon, ipagpalit mo yung pera mo doon. Okay. Mahal na, pagpunta niya doon sa money changer. Sasabihin sa kanila, papalitan ko yan, pero mayroon akong 25% service fee. Ganon katindi ang operasyon ng mga concession sa templo. Pansinin pa po ninyo. Sinabi sa talata, no, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga maliit ng salapi at mga upuan na nagtitinda ng kalapati. Highlight ko yung nagtitinda ng kalapati. Ayon sa kautusan na nakasulat sa libro ng Levitico, ang mahihirap na Hudyo maaaring hindi magdala ng tupa na sakripisyo. That is how gracious and merciful God is. Kung mahirap ka, hindi kailangang tupa ang sakripisyo mo. Ano ang maaaring isakripisyong hayop ng mahirap na Hudyo? Dahil mahirap ang ibang Hudyo, ano ang hayop nila? Pwede itong kalapati. Kaya ko binasa muli yung nakasulat sa talata. Ano nakita natin sa talata na ito? Ang makikita natin ay hindi exempted ang mga mahihirap sa racket ng kataas-taasang pari na ito. Kasi isipin mo, di ba? Siguro naman ang talagang ginaganyan lamang ng mga pari ay yung mga mayayaman na Hudyo. Hindi po. Pati yung mga mahihirap na Hudyo. Kasi nga, sinabi dito, tinaob ng Panginoong Hesus pati ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Ganun katindi
ang mga pari sa templo na ito. Dahil nga nakita natin ang ginawa dito. Muli, alam niyo, isipin niyo mahirap, di ba? Alam niyo yung kalapati kung ano ang halaga. Sabi ng isang komentaryo, kung ibinebenta yun normally ng 1 cent, 1 sentimo, bibilin mo doon ng mga $4 to $5. Mas malala. Kung yung mga hayop times 10, ito times 1,000 times 2,000. Ganon katindi ang nangyayari dito. Kaya nga't nang makita ito ng Panginoong Hesukristo, yun ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. At matapos niyang gawin ito, talata 13, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Matapos ito, gawin ng Panginoong Hesukristo. Pagtapos taubin ang mga lamesa dito. Ano po ang sinabi niya? Sinabi sa kasulatan. Para binibigyan niya ng diin ang itinuturo niya sa kanila, nagbigay siya ng 2 talata na galing sa lumang tipan. Saan galing ang sinabi ng Panginoong Hesus? Galing ito sa Isaías 56 verse 7 at Jeremias 7 talata 11. Sa pamamagitan ng 2 talata na ito, itinuturo ng Panginoong Hesukristo ang katotohanan at dahilan sa kanyang ginawa sa templo ng mga Hudyo. The Lord Jesus was saying it like this, I did what I did all because I am doing consistent with the Word of God. Ang ginawa niya ay naaayon sa salita ng Diyos. The Lord Jesus vindicates and explains His anger by using Scripture. Sinabi sa Isaías 56:7, dadalhin ko kayo sa banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking tahanan ay tatawaging bahay, dalanginan ng lahat ng bansa. Mga kapatid, the temple during the Lord's time was to be a place of prayer. Ito dapat ay isang lugar ng dalanginan. Dapat po dito isang quiet place of worship and devotion. It was a place of expressing their praises to God. It was never planned to be a place of business, trading, and exchanging. Hindi po yun naaayon sa salita ng Diyos. At hindi lang po yun. Tingnan po ninyo ang sinabi ng Panginoong Hesus na ginamit niya. Jeremias 7, talata 11. Bakit ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Sa Ingles, ang ginagamit, a den of robbers, a cave of robbers. Mga kapatid, imbis na maging lugar ng pagsamba at pagdarasal ang templo, ito ay ginawa nilang lungga ng mga magnanakaw. It became a place where people can rob, they can steal, and be protected from doing it. Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Para maintindihan natin ang konteksto na ito. Noong panahon ng Panginoong Hesus, yung mga magnanakaw, nagtatago sa mga kuweba. They hid in caves. Doon mo makikita ang mga magnanakaw. Dahil sa mga kuweba, feeling nila safe sila. Sa panahon natin ngayon, sa nagtatago kaya mga magnanakaw? Huwag na sabihin. The robbers found safety when they were in caves. Ito rin ang nangyari dito. The Lord Jesus was like saying, the priests actually provided a cave for robbers to hide in the temple. At maaari nilang gawin yung mga panloloko nila sa loob mismo ng lugar ng templo. Ito po ay isang paglalapastangan sa Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kaya't ano po ang nangyari? Matapos gawin ito, matapos sabihin ito ng Panginoong Hesukristo. Verse 14,
Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Ngayon, habang nakatayo ang Panginoong Hesukristo sa gitna ng mga nakataob na lamesa, upuan at mga nagkalat na mga pera, tingnan po ninyo mabuti ito. One of the most beautiful scenes in the Bible for me. Lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay. Ano po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Tinaboy niya po ba ang mga ito? Hindi po. Pinagaling niya ang mga ito. Kakaiba po talaga ang pangyayari dito. This particular scene, this particular story in Scripture shows us the very character and nature of God. God is a God of wrath, but God is also a God of compassion and mercy. Balansyado po ang Panginoong Diyos. Hindi po napigilan ang Panginoong Hesukristo, hindi po naapektuhan ang Panginoong Hesukristo na pagalingin ang mga pilay at ang mga bulag. Di tulad nating mga Kristiyano, di ba ganito tayo? Kung magalit tayo, talagang galit tayo. At minsan, pag galit na tayo, may lumapit sa atin na isang tao. Kakausapin tayo. Itong lumapit na to, walang kasalanan sa atin. Biglang sasabihin, wag, please. Please, galit ako. Mag-usap tayo mamaya. Bukas. Sa isang linggo. Ako niya. Di ba? Ganun tayo. But not the Lord Jesus. Balance of wrath, balance of mercy and compassion. Hindi ganon ang Panginoong Jesus. Di ba? Kung tutuusin nung lumapit yung mga pilay at bulag, pwede niya nga sabihin, ba't nandiyan ka? Hindi ganon ang Panginoong Jesus. Those who were truly guilty saw the Lord's anger and fury. Yung mga totoong guilty. But those who saw themselves despised and unworthy stayed behind and approached the Lord Jesus. At ano nakita nila? Hindi nila nakita ang fury. Ang nakita nila ang compassion and mercy. What a beautiful balance of compassion, mercy, and fury. Truly a proof of the Lord Jesus' divinity. Ito ho ang unang prinsipyo. Ang katibayan ng pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo ay makikita sa kanyang makatuwirang galit, habag, at awa. Uulitin ko po. Ang katibayan ng pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo ay makikita sa kanyang makatuwirang galit, habag, at awa. Siguro tatanungin natin, ano kaya ang pagsasabuhay nito para sa atin? What is this to us? 2 punto ang ating tingnan. Dahil wala na po tayong physical na templo, we don't have anymore a physical temple. At alam natin sa banal na kasulatan, sa unang Korinto, sa 6, verse 19 hanggang 20, na ang katawan ng isang Kristiyano ay siya na mismo ang templo ng Espiritu Santo. The Christian's body is already the temple of the Holy Spirit. Okay? Malinaw po yon. Ito na ho mismo ang templo. Hindi po itong lugar natin na ito. Gusali lang po itawag dito. Ang katawan ninyo, ang katawan ko, kung sinasabi mong ikaw ay isang Kristiyano, yan na po ang templo ng Espiritu Santo. At kung malinaw na po yan, ang konteksto na yan, maari ko po ba kayong tanungin? Kung sinasabi nating Kristiyano tayo, at alam natin na para sa Panginoong Hesus, ikinagagalit niya ang kasalanan. Mayroon pa kaya tayong kasalanan sa buhay natin na hindi natin hinihingi ng kapatawaran? Is there a sin in our life that we have not truly repented and turned away from that particular sin? What sin is that? It could be It could be isang relasyon hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. It could be isang gawain mo sa opisina, sa eskwela na hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Ano yung mga kasalanan na iyan?
Isipin po natin yan. Ikalawa, dahil alam natin na ang Panginoong Diyos ay may makatuwirang galit sa kasalanan and that He will not tolerate sin. Ano na ang naging tugon natin sa katotohanan na pag nagkasala tayo, tayo ay padadala niya sa impyerno? Ano na ang naging tugon natin? At alam na ba natin talaga na kung tayo ay nagkasala, tayo ay papunta sa impyerno? Alam na ba rin natin na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin? At dahil hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, sino ang kaisa-isang pupuntahan natin? Naniniwala ba talaga tayo na tanging ang Panginoong Hesukristo ang makapagbibigay ng kaligtasan sa atin? Dahil kung hindi, ang galit ng Panginoong Diyos sa atin ay hindi mawawala sa atin. Sa English nga, how dreadful it is to fall into the hands of the living God. Will we see our Lord Jesus as our Savior? Or will we see our Lord Jesus as our Judge? Dalawa lamang po yun. Kapag nakaharap ka na sa Panginoong Hesukristo, it's either He is your Savior or it's either He will be your Judge. Ikalawang dibisyon, ang di makatuwirang galit. Verse 15, nagalit ang mga punong pari at ang mga nagtagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo na purihin ang anak ni David. Kaya't matapos paggalingin ng Panginoong Hesus sa mga bulag at ang mga pilay, ano nangyari? Nagalit ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sino pa po ba yung mga tinatawag na punong pari at sino po ba yung tinatawag na tagapagturo ng kautusan? Ang mga punong pari ay ang mga namumuno at mga nagpapatakbo ng operasyon ng templo. Sila ang in charge sa temple. Sabi nga ng isang komentaryo, ang mga chief priests, yung mga punong pari, yung mga dating high priest na nag-retire na, kasama doon sa grupo ng high priest, chief priests. At sino yung mga sinasabing mga tagapagturo ng kautusan? Ang ibang tawag dito, mga skriba. Ang mga sinasabing mga skriba at tagapagturo ng kautusan, sila yung tinuturing na mga eksperto sa kautusan. Sila yung tinuturing na mga abogado ng kautusan. Anong kautusan? Ito yung kanilang ginagamit na banal na kasulatan, the law of Moses. Kaya't yung mga scribe ang may authority to teach Scripture. Kaya't yung mga chief priests and scribes, sino sila? Sila yung mga nagalit sa ginawang pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Kakaiba po talaga ang mga punong pari at skriba na ito. Bakit nga mo? Sa English, ang ginamit ni Mateo sa English, but when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he had done, wonderful things that he had done. Sinabi ni Mateo, wonderful things. Sa Greko, thaumassios, wondrous. Ano ibig sabihin ng wondrous? Miracles that can only be done by God Himself. Yun ang salita niyo. Kahit na ganon ka-wonderful or wondrous ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, nagalit pa rin ang mga ito. Ano pa po ang sinabi kung bakit nagalit ang mga ito? Nagalit ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. At marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo ng purihin ang anak ni David. Sa English, Hosanna, Son of David. Save now, Son of David. Yung sinasabing mga bata rito, pag tiningnan nyo yung salitang Greko, ang ginamit na salita ay pahis. Ano yung pahis? Direct translation nun, little boys. Most likely, itong mga little boys na ito yung mga tinuturuan ng mga rabbi. Ukol sa kanilang pananampalataya. And the very ones being taught by the rabbis, yung pahis, mismo ang sumisigaw ng Hosanna, Son of David. Hosanna ang ibig sabihin niyan, save now,
Son of David. Son of David, muli, kung ating i-review, ang title para sa tinatawag at inaantay nila na Messiah. This was actually yung sinisigaw ng mga tao sa pagpasok ng Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Di ba yun yung lesson last week? And the very cry of the people is the very cry of the children in the temple. Muli, ano ang naging reaksyon ng mga punong pari at skriba? Sila ay nagalit. Yung salita sa Greko ng galit, aganakteo. It could mean angered, it could be meaning also displeased. Displeased. Bakit ko pinapakita, bakit ipinaliliwanag ang salitang galit? Kapag narinig ninyo ang ukol sa Panginoong Hesukristo, kapag narinig ninyo ang turo ukol sa Panginoong Hesukristo, ano ang reaksyon ninyo? Ano ang tugon ninyo? Di ho ba? Minsan pag nagsashare ka ng gospel, yung iba, ano ka ba? Or minsan, kahit Kristiyano, pag pinakita mo na ang Biblia, ito ang sinabi niya, sasabihin nung Kristiyano, sobra ka naman. Hindi naman siguro siya ganyan. Ako yan. Kasi baka iisipin natin yung anger dito ng mga chief priests is yung angry lang. Hindi. Pwede rin dahil parang naiirita ka, naiinis ka. Kasi kung ganun ka, hindi ka naiiba sa mga punong pari at skriba. What in God's word angers you, irritates you, or displeases you? Di ba? Baka kasi isipin natin, aplikasyon lang yan doon sa mga hindi Kristiyano, sa mga tumatanggi. No, this could be applicable to even Christians. In what way tayo nagagalit? In what way are we displeased when we hear truths from God's word? Muli, they were angered. Bakit sila nagagalit? Bakit sila ganito? Dahil saan? Dahil mahal nila ang sarili nila, dahil mahal nila ang mga kasalanan nila. At dahil mahal nila sarili nila, dahil mahal nila ang kasalanan nila, kaya hindi sila sumasampalataya. Kaya't ano ang nangyari? Verse 16. Sinabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Bakit? Hindi pa ba ninyo nabasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Mga kapatid, ang mga punong pari at mga skribang ito ay sinabi, minungkahi ang mga galit na mga nasa puso nila. Sinabi nila, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Kumbaga, parang ganito ang ibig sabihin nila. Parang ganito ang sinabi nila sa Panginoong Hesukristo. Sinabi nila parang ganito, hindi mo ba naririnig ang dinudulot ng ginagawa mo? Dahil sa mga ginagawa mo, itong mga batang ito ay tinuturing kang Kristo, Messiah. Ito ang sinasabi ng mga punong pari at mga skriba. Kaya tigilin mo ang pinaggagawa mo. Gayon po ang parang sinabi ng mga skriba at ng mga punong pari na ito. Para po sa kanila, ang sinasabi ng mga batang lalaki ay paglalapastangan sa Diyos na makapangyarihan. It was blasphemy for them to call the Lord Jesus Son of David. It was blasphemy to call Him Messiah. At ano ang naging tugon ng Panginoong Jesus? Tugon ni Jesus, bakit? Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri? Alam po ninyo mga kapatid, paulit-ulit sa salita ng Diyos at maging sa panahon natin ngayon, ang katanungan ng katauhan ay ano? Totoo ba talaga ang Panginoong Hesukristo? Totoo ba talaga ang mga turo ng Panginoong Hesukristo? The question would always be asked if the Lord Jesus was indeed who He claimed to be. So many times in Scripture, even up to today, that the Lord's teachings will be questioned. And you would find that in Scripture, and you would find that with your friends, with your family. That they would ask proof of the truth
in Scripture. And you know what? Tinan nyo yung sagot dito ng Panginoong Hesukristo. Sobrang simple, ngunit sobrang lalim. Pansinin nyo, hindi niya pinigilan yung mga batang kalalakihan. He did not stop them. Jesus was actually declaring the truth, who He was and who He really is. The truth about Him. Kaya nga ginamit niya ang isang talata sa kabanata ng Lumang Tipan. Ginamit niya ang nakasulat saan? Sa libro ng awit. Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Mga kapatid, ang sinabi dito ng Panginoong Hesukristo sa Ingles, ang tawag dito, rebuke. Isang pagtatama sa mali nilang kaalaman. Ito din ay isang paalala ukol sa turo niya patungkol sa Kanya. Bakit kamo? Sa mata at pagkakaintindi ng mga bata sa templo, malinaw sa kanila kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Para sa mga bata na ito, malinaw sa kanila. At kung inyong titingnan mga kapatiran, hindi mo kailangan maging isang genius para maintindihan ang katotohanan. Ito ang itinuturo dito. You don't have to be a genius to understand truth kung sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo. Makinig po tayong mabuti. You don't have to be a rocket scientist. You don't have to be a genius to figure out kung sino talaga ang Panginoong Jesus. That Jesus is indeed the promised Messiah. Paano nag-conclude? Paano nasabi ng mga bata ang sinisigaw nila? How could have they concluded? So simple. So simple. Una, the day before, narinig nila yung mga tao, narinig nila yung magulang nila, ano sinisigaw? Hosanna, Son of David. Thousands and thousands of people, upon the triumphal entry, were shouting, Hosanna, Son of David. That's the first. Kaya naisip ng mga bata iyon. Ito ikalawa. The children saw the power and authority of the Lord Jesus as He cleansed the temple. Naintindihan natin yun. Kaya ako binigay yung background kanina ng temple. Di ba sinabi ko may high priest, may priests, may temple police, di ba? Look, they had the authority to kill a Gentile pag pumasok lamang sa pinto. Pero pag tiningnan ninyo ang nakasulat dito, may nagawa ba sila? Wala. Nakatayo sila, nakatulala sila. Why? Because this is proof evidence that Jesus is truly God in the flesh. This is a glimpse of what will happen on judgment time. Pag ginudge ka na ng Panginoong Jesus, nakaganon ka na lang. Paborito ko yung nakalagay sa Juan 16, talata 8. Nung huhulihin na ang Panginoong Jesus, di ba? Gabi ha? At yung humuhuli sa kanya, hindi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hindi. Sabi nga ng mga komentaryo, marami sila, baka daan-daan, huhulihin ng Panginoong Jesus. Pagpunta nila sa Panginoong Jesus, tinanong kung sino hinahanap nila, sabi nila, Jesus of Nazareth. Biglang sinabi lang ni Jesus, I am He. Alam niyo nangyari? Umatras yung mga tao, nalaglag lahat yung mga sundalo. I am He. Boom! Laglag lahat. That's proof that Jesus is truly God. Itong templo, no? Isipin niyo yung malalaking mga temple police. Walang nagawa. And nakita ng mga bata ito. That's the second. Ano yun? First, narinig nila the other day. Hosanna, Son of David. Second, they saw the authority and power of Jesus as He cleansed the temple. Third, nakita nila pinagaling yung mga pilay at bulag. By God's grace, doktor po ako. Up to today, hindi magamot ng mga doktor ang mga bulag. No one, not a single scientist can even heal a blind person. Mayroon silang didikit sa mata, makikita parang mas malala pa sa Minecraft. Kung alam niyo yan. Yung mga bata alam niyo. No? Proof of Jesus' divinity. He healed the blind. Kaya malinaw Kaya pinakita ni Mateo yung mga pilay. Yung mga walang paa, ginawa niya ng paa. Yung mga walang mata, binigyan niya ng mata. That's proof. So yung mga kids, yung mga children, little boys, na-conclude, Hosanna, Son of David.
This is the Messiah. Mga kapatid, you don't have to be a genius to really understand who the Lord Jesus is. That's why paboritong-paborito ko itong bahagi na ito. Kasi sasabihin ng iba, hindi ako matalino, hindi ko maiintindihan. No. The gospel is so simple. Ang magandang balita ay sobrang simple na maging ang bata maiintindihan ito. Kaya tanyo, ang ginamit dito yung awit, Kabanata 8.2, ang ginamit nga rito, sanggol. Sanggol. The simplest person can even understand the gospel. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang Panginoong Hesukristo? After all the proof, by God's grace, 3 years na tayo sa Mateo. Tama po ba? Ay, tama-tama. Nakita nyo? 3 years into ministry si Jesus, 3 years na rin tayo. Pero baka akala nyo next week tapos na tayo, hindi ho. Baka 1 taon pa ho. Kasi if you see chapter 21 hanggang 28, 6 days, and yet ang daming nangyari. By God's grace, we will spend baka 1 or 1.5 years still. No? Exciting. Pero, sino ang Panginoong Jesus sa inyo? Please, kung narinig mo na ang lahat ng katotohanan na ito, kung yung mga bata naiintindihan na to, lalo na tayo. Dahil alam nyo, ito ang warning. Tingnan nyo yung verse 17. Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Bethania. Doon siya nagpalipas ng gabi. The Lord Jesus left them. He went out of the city. Pumunta siya sa Bethania. Most likely, doon sa Bethany, natulog siya kanino? Sa mga very dear friends niya, si Lazaro, Martha, at Maria. Most likely, he spent the night there. Makikita natin mga kapatid, sa aral na ito ang katotohanan ukol sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Nung una ko tiningnan to, akala ko ang discussion dito, anger. No. Ipinakikita dito ang katibayan, ang katotohanan na ang Panginoong Jesus ay Diyos na makapangyarihan. That's the truth. That's the truth. We see here God's holiness, God's compassion. God will never tolerate sin. We see here a glimpse of God's righteous indignation towards sin and the ungodly. Kaya nga, in the end, will you see God's fury or will you see God's mercy? Will He be your Savior or will He be your judge? Pag tiningnan niyo yung verse 17, ano sinabi? Iniwan sila ni Jesus. Wow. Alam niyo ba yon? Na pwedeng mangyari sa tao yun? God could just give you up while you are still living. God could let you go on with your sin. Kasi minsan isipin natin, di ba? Isipin, bakit si ganyan? Ang sama-sama niya, pero parang tuloy-diretso siya, binibless siya. Be careful comparing yourself to that person. Bakit? Maaari na yung tao na yun, pinabayaan na ng Panginoong Diyos. That could happen. If you're living in sin right now, ikaw ay namumuhay sa kasalanan, parang walang nangyayari sa buhay mo, pray to God. Go down on your knees. God might have already abandoned you. Dahil po dyan, ito ho ang ikalawang prinsipyo. Ang mga turo at pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo ay nagdudulot sa mga hindi Kristiyano ng di makatuwirang galit at puot sa Panginoong Hesukristo. Ulitin ko ho, ang mga turo at pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo ay nagdudulot sa mga hindi Kristiyano ng di makatuwirang galit at puot sa Panginoong Hesukristo. Ano ang naging tugon na ninyo sa Panginoong Hesukristo? Ano ang naging tugon ninyo sa mga turo ng Panginoong Hesukristo? Di ba? Minsan pag sinabi mo sa mga ibang tao, mismo, pati sa mga tao rito, that the only way to the Father is through Jesus Christ. Yung iba ka, masyadong hindi totoo yan. You know what? Kung gano'n ang tugon mo, kasama ka rito.
Sinabi na ng salita ng Diyos, ganito, ganito, ganito. Masama ito, masama ito. Sasabihin mo, hindi naman siguro, God will forgive me. Kasama ka rito. Kaya nga mga kapatid, kung sinasabi mong tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, matapos nating matutunan kung ano ang gagawin niya sa mga hindi sa Kanya, sa pag-uwi natin ngayon, ano ang gagawin natin? To whom will we share God's mercy and compassion as we go home tomorrow, this week? Alam niyo ho, God's grace na lang na pinakita rito, nung unang pagpunta ng Panginoong Hesukristo, He came as a Savior. Kasi tinitingnan ko yung salit, may nasaktan ba doon sa mga pagtaob niya ng lamesa? Wala eh. Wala. That's His mercy, that's His grace, that's His compassion. But in the end, it's either He will be your Savior or He will be your judge. Ngayon, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, matapos lahat ang katotohanan na ito, makinig po kayo mabuti. Please pray to God, please open my eyes. You don't have to be a genius. Hindi ka kailangan maging henyoso, matalino para maintindihan ito. What will you pray to God now? Lord, please, show me I'm a sinner, bound for hell, and that I need a Savior. Because truly, mga kapatid, proof of Jesus' divinity, ang katunayan, ang katibayan na siya ang Diyos na makapangyarihan, ay makikita sa kanyang righteous anger, compassion, and mercy. Let's all pray. Father, truly we praise you. Pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay mahabagin, kayo ay maawain. Ngunit, Panginoon, alam namin na kayo rin ay ang Panginoon ng galit. Hindi dahil galit, dahil gusto niyo lamang magalit. Ngunit ang katangiang galit ninyo ay galit sa kasalanan ng tao. Lord, please, salamat sa pagkakataon na papag-aralan namin ang inyong turo, ang inyong katotohanan. Kung mayroon sa hapon na ito na hindi pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, aming ipinagdarasal, buksan ninyo ang puso, isipan, ang kalooban ng taong ito na tunay kayong kilalanin, tunay kayong tanggapin. Alam namin, Panginoon, na bago kayo matanggap, kailangan muna tanggapin namin na kami ay makasalanan na inyong parurusahan at sa sarili naming kakayahan, hindi namin kayang iligtas ang sarili namin. At sa pagkakataon na iyon, na makita namin ito, makita ng mga tao rito na tunay kayo ang tagapagligtas namin. Dahil kayo ay mahabagin, kayo ay mauin. Aming dasal, Panginoon, sa pag-uwi namin, pag-ingatan po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami na maging tapat. Tulungan ninyo kami na tumingin lamang sa inyo. At Panginoon, sa inyong pagpapala, maibahagi namin ang magandang balita ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ito'y dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen.